Magandang umaga. Ito ang aking argumento tungkol sa ating mga nabasang teksto. Ang aking argumento ay, ang pamimilosopiya ay isang malalim na paraan na pakikipag-ugnayan sa realidad na naglalayong tugunan ang mga umiiral na misteryo sa pamamagitan ng konkretong pagkilos. Magsimula tayo sa unang suportang argumento. Ang filosofiya ay nagsisimula sa aktual na paggawa at karanasan, hindi isang definisyon sa libro lamang. Halimbawa, noong elementarya pa lamang ako, nababasa ko na sa mga libro ang salitang malasakit. Ngunit tunay ko lamang naunawaan ang kahulugan nito noong nagkasakit ang aking inay at ako mismo ang nagbibigay ng malasakit sa kanya. Pero, pwede itong kontrahin ng iba sa pamamagitan ng pagpapatunay na kaya nating malaman na ang isang bagay ay masama o mabuti kahit hindi natin ito nasusubukan, kagaya lamang na illegal na droga. Ito ay masama kahit hindi natin ito nasusubukan. Sagot nakin dyan ay bagaman may mga bagay tayong nalalaman nating masama kahit hindi ito personal na nasusubukan tulad ng illegal na droga, ang kaalamang ito ay nagmumula pa rin sa konkretong karanasan ng isang kapwa natin or individual na nagbunga ng mga gawain sa realidad. Kaya pinapatunayan pa rin ito na ang pamimilosopiya ay ginagawa. Ipinapakita nito na ang tunay na pag-unawa sa kabutihan at kasamaan ay hindi lamang nagmumula sa isip, kundi sa pakikilahok ng tao sa konkretong realidad at karanasan ng kapwa. Sa aking buhay, isinasabuhay ko ito sa pamamagitan ng maingat na pagdedesisyon at pagkilos, batay hindi lamang sa kaalaman kundi sa pag-unawa sa tunay na epekto ng aking mga gawain sa aking sarili at sa kapwa. Pangalawang suporta. Nasasabi ko ito dahil ang katotohanan tungkol sa pamimilosopiya ay nasasalo lamang sa personal na pakikisalamuha sa mundo. Halimbawa, may mga pagkakataon na ipinapaliwanag ng iba sa akin ang kahulugan ng pakikipagkapwa. Ngunit, mas nauunawaan ko lamang ito nang ako ay mismong nakinig at tumugon sa karanasan ng ibang tao. Sa pakikinig sa isang kaibigan na nagbabahagi ng kanyang pananampalataya at mga paghihirap, doon ko lamang nakita na ang pag-unawa ay hindi ipinapasa lamang sa salita, kundi natutuklasan sa aktual na pakikipag-ugnayan. Ngunit marami ang pwedeng kumontra at sabihin, sapat na ang paliwanag, teorya o aklat upang manawaan ang katotohanan kahit walang personal na pakikisalimuha. Ang sagot ko dyan, gayunman, kahit may paliwanag na natiling mababaw ang pag-unawa, kung hindi ito nasusubok at napapalalim sa aktual na pagkikipag-ugnayan sa kapwa at realidad. Ipinapakita nito na sa aking kalaman na ang katotohanan ay hindi lamang nalalaman sa isip, kundi unti-unting nahahayag sa personal na pagharap at pagtugon ng tao sa karanasan ng iba. Sa aking buhay, pinipili kong makinig at makibahagi sa karanasan ng kapwa upang mas maging totoo at makabuluhan ng aking pag-unawa sa buhay. At sa huli o ang pangatlong suporang argumento, ang mga salita at diskurso ay may saysay lamang kung humahantong ito sa aktual na kakayahang kumilos at umunawa. Halimbawa, bilang mag-aaral ng filosofiya, may mga panahong akala ko ay sapat na ang aking mahusay na pagpapaliwanag at diskurso upang masabing ako ay nakakaunawa. Ngunit, nang ako ay humarap sa mga gawain na nangangailangan ng desisyon at pagkilos tulad ng pagtulong sa komunidad o pagtuwad sa aking mga tungkulin, doon ko lang napagtanto na ang tunay na pag-unawa ay nasusukat sa kung paano ito na isa sa buhay, hindi lamang sa kung paano ito na ipapaliwanag. Ngunit, marami ang makakakontra nito at igiit na malinaw at lohikal na diskurso ay sapat na patunay ng pag-unawa kahit hindi ito na isasagawa sa aktual na buhay. Ang sagot ko dito, subalit ang diskurso ay nagiging tunay na makabuluhan lamang kapag ito ay nagbubunga ng wastong pasya at konkretong pagkilos na nagpapakita ng pag-unawa. Ipinapahiwatig nito na ang pag-unawa ay hindi natatapos sa pagpapaliwanag, kundi naghahayag sa pananagutan at kilos ng buong tao.
Sa aking buhay, sinisikap kong ipakita ang aking pag-unawa sa pamamagitan ng pagtupad sa aking mga tungkulin at pagtulong sa kapwa, hindi lamang sa mahusay na pagsasalita. At sa huli, ang aking konklusyon or sa kabuuan, masasabi na ang pamimilosopiya ay isang buhay at malalim na pakikipag-ugnayan sa realidad na hindi nagtatapos sa salita o teorya, kundi nagiging ganap sa personal na pagdanas, pakikipagsalimuha at konkretong pagkilos na siyang tumutugon sa mga misteryo ng buhay. Yun lamang po at maraming salamat.